Good morning po. Sabi ko nung ano po, dahil medyo matagal yung preparation po ng ano natin. Matagal na po nabanggit ni Brother Lordy po sa atin yung mga paksa. Sabi ko siguro di na ako kakabahan. Hindi na po ako kakabahan kapag nandun ako sa unahan. Pero pagtayo pa lang po kanina nung ating first speaker si Dad June, ninong ko din po siya sa kasal. Parang bigla ko nang naramdaman yung bilis ng tibok ng puso ko po. Tama po yung sabi ni Brad, ni Brad Ninong Lordy. Sabi niya, kinabahan siya pagdating ng second day para ayaw na magsalita. Parang ganun din po yung nararamdaman ko ngayon. Nung narinig ko po magsalita si Brother June, talaga matindi po yung kaba niyo po. At the same time, yung pakiramdam na honored ka na makapagsalita po sa ganitong klase ng audience kung saan meron po tayong mga mas magagaling at veteranong mga mangaral. Kaya po, pagtiyagaan po ninyo yung ating presentation para sa umagang ito. At ito naman po ay ginagawa natin sa kapurihan po ng Panginoon. So meron po tayo ditong verse sa harap. Sa unang Samuel 15:22, ang sabi po dito, ang Panginoon kaya ay may malaking kasiyahan sa mga handog na sinusunog at sa mga alay, gaya ng pagsunod sa tinig ng Panginoon. Sabi niya, tiyak, ang pagsunod ay mas mabuti kaysa alay at ang pakikinig kaysa taba ng mga tupang lalaki. So sa verse po na ito, alam ko most of you, lalo sa mga preachers, alam natin kung ano yung context nito. Pero yung gustong bigyang diin ng verse na ito ay kung ano yung preference ng Diyos pagdating sa ginagawa ng mga tao na naglilingkod sa Kanya. At ang sabi po dyan, mas preferred po ng Panginoon ang pagsunod kaysa paghahandog o pagsasakripisyo. Sadly, most of us, lalo na mga tao sa religious world, na pagkakamalan po ng maraming tao na ang pagsasakripisyo para sa Panginoon ay basta sa Panginoon mo ginawa, nakakalugod sa Kanya. Agree ba kayo doon, mga kapatid? Siyempre wala namang gusto na kapag mayroon siyang ginagawa para sa Panginoon, hindi malulugod ang Panginoon. Gusto natin na yung mga ginagawa natin para sa Panginoon, mapiplease natin siya. Tama ba, mga kapatid? Okay. Kahit naman siguro, wala naman kahit isa siguro sa atin na nandito ngayon, na kaya tayo nandito kasi gusto natin ma-displease ang Panginoon. Ang gusto natin, mapiplease natin siya. Tama, mga kapatid? Ganun din ang nangyayari in general sa religion. Kaya lang, may mga pagsunod o action na ginagawa po ang mga tao na hindi agad matik nakakalugod sa Panginoon. Pero kinoconsider na pagsunod sa Panginoon. Halimbawa, may dalawa po tayong characters dito from different verses. Una sa 1 Samuel 15:13, si Saul, pagkatapos niyang sumunod sa utos ng Panginoon, ano sabi niya? Pagpalain ka naman ng Panginoon, aking tinupad ang utos ng Panginoon. So ang assumption, sumunod siya sa Panginoon. Yun ang akala niya. On the other hand, Genesis 6:22, si Noe naman, ang sabi po doon, ginawa niyang ayon sa lahat ng iniutos sa kanya ng Diyos. So parehas po na sumunod sa Diyos. So parehas na may ipinagawa sa kanila ang Diyos, parehas na mayroong action, pero sa palagay niyo ba parehas ang resulta ng ginawa po nila? Kung itataas po natin ang basa, hindi po parehas eh. Bakit? Kasi yung isa, nalungkot ang Diyos sa ginawa niya, yung isa naman na-please ang Diyos sa ginawa niya. Ang sabi po dito sa verse 9, he always followed God. Okay? So, magkaiba nung naging reaction ang Diyos sa ginawa ng dalawang tao na nag-aakalang sumunod sila sa Diyos. At di ba tayo, mga tao ngayon, ganun din naman yung nakakala at iniisip na yun ay automatic nakakalugod sa Panginoon. Tama ba, mga kapatid? Okay. Pero nakita natin, sa actual, hindi pala ganun. Hindi tayo yung mag-determine kung yung ginagawa natin
ay katanggap-tanggap sa Panginoon. Kung yung ginagawa ba nating pagsunod ay talagang acceptable sa Panginoon. Hindi po tayo ang magsasabi nun, kundi yung sinusunod talaga po natin at pinanggagalingan nung utos na sinusunod natin. Okay? At kung magtatanong tayo, bakit ganun? Ang assumption, parehas silang sumunod, pero bakit hindi parehas yung naging reaction ng Panginoon? At ang paniniwala po ng pag-aaral na ito po ay may kinalaman sa tamang pagkaunawa sa nature ng biblical obedience. So kapag mali ang acceptable sa Panginoon. So ayan yung basic concept ng aking assignment para po sa araw na ito. So to set your expectation, ang objective po natin, una, we will be explaining the importance, of course, kung bakit mahalaga po yung naiintindihan ng isang tao, lalo na po kapag naglilingkod ka sa Diyos, kung ano bang ibig sabihin ng tunay na pagsunod, biblical na pagsunod. And then next, i-describe o ilalarawan po natin kung ano ba yung nature. Kasi sabi natin, importante pala yan. So dapat alam natin kung ano ang description o kung ano ba ang mga katangian ng pagsunod na katanggap-tanggap sa Panginoon. Pangatlo po, i-identify natin yung mga common religious practices and teachings. And titignan natin kung talaga bang pagsunod siya o paglabag sa kalooban ng Panginoon. And then the ultimate goal ay para masunod natin ang Diyos ayon sa kanyang kalooban, hindi sa ating sariling kalooban. Kasi may mga tao ngayon, sumusunod sila sa Diyos pero ayon sa kanilang sariling kalooban. Okay? So yan po yung coverage ng ating pag-aaral. So number 1, sa unang bahagi po, define natin ano bang ibig sabihin ng ating pinag-aaralan. So, nature, a kind or class usually distinguished by fundamental or essential characteristics. The whatness of something. So, nature, kumbaga parang tayong mga tao, may nature tayo, iba naman yung nature ng hayop. That distinguishes us, di ba? Yung nature natin bilang tao at nature ng halaman o ng hayop, yan yung nagdi-distinguish sa atin para masabing tao ang tao, halaman ang halaman, hayop ang hayop. Okay, so may mga essential characteristics na kapag nawala yung mga essential characteristics na yun, malilito ka na kung yun pa ba yung bagay na yun. Make sense ba mga kapatid? Naintindihan po natin? Okay. So, biblical, dinipay na ni Brother Jun kanina, meaning scriptural, dapat ayon sa Bible. Mababasa natin sa Bible. Obedience, from the Greek word hupoe, compliance, submission to authority. Pagsunod, pagko-comply. So yung working definition po natin para sa ating paksa ay the nature of biblical obedience refers to the essential characteristics of true submission and compliance to God's authority as revealed in the Scriptures. So yan ibig sabihin ng biblical na pagsunod. Dapat nandoon yung mga characteristics or qualities na yan para masabi natin na yung ginagawa natin ay pagsunod talaga sa Panginoon at katanggap-tanggap sa Kanya. So, hindi pala ibig sabihin na kapag ang isang tao ay nagbabasa ng Biblia at tumatawag sa Panginoon, katanggap-tanggap na siya sa Panginoon. Kasi di ba, common na katwiran ng mga tao ngayon, pare-parehas lang naman ng mga religion. Bakit? Isang Panginoon, isang Bible, pero hindi naman po pala ganon ayon sa ating magiging pag-aaral. Okay? So, bakit ba importante po na pag-aralan natin ito? Bago tayo doon, ito pala. Para lang po maintindihan natin mga kapatid, yung utos ang nagbago, hindi yung nature ng pagsunod. Ang pagsunod po, yung mga katangian ng pagsunod na katanggap-tanggap sa Diyos mula sa lumang tipan hanggang sa bagong tipan, parehas lang po yun. Ang nagbago lang po ay yung kung anong utos ang susundin mo. Diba, sa lumang tipan, ang sinusunod ng mga tao ay batas ni Moises.
Pagdating sa bagong tipan, ang mga Kristiyano, hindi na tayo sa batas po ni Moises o ng lumang tipan. Tayo po ngayon ay sumusunod sa batas ng ating Panginoong Kristo sa bagong tipan. Pero ma-observe natin, habang nag-aaral tayo nito, na yung palang mga qualities ng acceptable obedience sa Panginoon, hindi siya nagbago from Old to New Testament. Okay? So, ayan naman po yung mga verses na pwede po ninyong isulat or picturean kung gusto po ninyong basahin pag-uwi po ninyo sa bahay. So, bakit natin ito pag-aaralan? Bakit mahalaga na bawat isa po sa atin ay makinig sa pag-aaral na ito? Una, one can't act correctly without understanding what true obedience is. Bigyan ko po kayo ng isang illustration. Assuming test question to sa LET exam. Which of the following is the past perfect tense of the verb obey? Tama ba yung sagot niya? O sa mga teacher po natin. May mga teacher ba tayo? Tama po, di ba? Had obeyed yung past perfect tense niya. How about this? Select the synonym of the word nature. Di ba ito yung dinifine natin kanina? Sa tama ba, mga kapatid? Tama, okay. Pero paano kung lalagyan natin ng ganito? Shade the circle corresponding to the answer completely and carefully. Brother June. Si Brother June po is professor sa kolehiyo. Ano po? Opo. Ganito po ang instruction. Meron po ba tayong pointer dito? Sige. Sige po. Nasabi natin kanina, nung wala pa yung instruction, tama naman yung sagot. Diba? Pero ngayon meron na siyang instruction. Brad, as a teacher, kung ganito yung ginawa ng estudyante mo po sa test paper, will you still be considered na correct kung sagot niya? Bakit po? Ang instruction po ay shade the circle. Shade the circle the answer. Okay. Only shade the circle by necessary inference based doon sa... Yun, no? Na-apply na naman yung necessary inference. The point is, kanina, kinonsider nating tama pero dahil may instruction, naging mali yung ginawa niya. So, coming from authority as a teacher, ganun, di ba, nangyayari sa secular. Kahit naman po sa lit kapag ganyan yung ginawa mo, hindi ka count ng machine na. Thank you po, Brother Elias. Ang maging gagawin din natin ay hindi magiging counted sa ating Panginoon. So, magiging mali po siya. Next reason kung bakit mahalagang makinig po ang bawat isa sa ating pag-aaral ay dahil ang tunay pong alagad ng Panginoong Jesucristo ay makikilala sa kanyang pagsunod sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga tayo Kristiyano po, di ba? Ibig sabihin tayo po ay sumusunod kay Kristo. Ngayon, kung iba yung ginagawa natin sa sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo, ang hirap tawagin ng ating sarili ng mga Kristiyano. Kristiyano, hindi lang po basta katawagan, kundi isang way of living, way of life. So kung hindi naka-align yung ating ginagawa sa instruction ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang mga katuruan, ang hirap maging tawagin na Kristiyano, isang tao. Ang sabi nga, kung kayo'y mananatili sa aking salita, tunay ngang kayo'y mga alagad ko. Okay? So we need fellowship sa kanyang salita. At ano bang ibig sabihin na tayo ay may fellowship o tayo ay nananatili sa kanyang salita? Binanggit na rin po yan kanina ni Brother June. At sabi ng talata, unang Juan 3:24, na ang tumutupad daw po, sumusunod sa kanyang mga utos, ay nananatili sa kanya. At siya sa kanya. At dito'y nakikilala natin na siya'y nananatili sa atin sa pamamagitan ng Spirit na kanyang ibinigay sa atin. So makilala mo kung talagang Kristiyano ang isang taong naglilingkod sa Panginoon kung siya ay tumutupad sa salita, sa utos, kung siya'y sumusunod. Kaya nga, minsan, di ba may mga Christian na kapag minsan napupulaan yung ibang Christian na Sunday Christians lang. Bakit? Kasi kapag wala na sa church, hindi naman na-apply yung mga
na pag-aaralan. So, hindi ganun yung gusto nating mangyari, kundi tayo po ay maging tunay na alagad ng ating Panginoong Jesucristo. And the last reason kung bakit po dapat ang bawat isa ay matutunan at maintindihan kung anong ibig sabihin ng pagsunod, because in the end, salvation belongs to those who truly obey Christ. Pagka pinag-uusapan na po ang kaligtasan, mga kapatid, paano ba natin dapat i-treat pag ang usapin ay security na? Highly important. Diba? Lalo ngayon, sa Middle East, apektado tayong lahat po, di ba? Pati security natin. Lalo na ng mga taong affected around dun sa Middle East, di ba? So, makikinig talaga tayo mabuti sa mga instruction na ibibigay ng government. Kasi meron siyang threat sa ating security. Ngayon, pagdating sa spiritual realm, importante rin na makikinig tayo sa isang paksa, lalo na kung ito may kinalaman sa kaligtasan. Bakit? Ang sabi po ng Biblia, hindi ka lang mananampalataya, ligtas ka na. Dahil ang kaligtasan, ginawa po ni Kristo, ang sabi niya, He became the author of eternal salvation to all who obey Him. So, hindi po tayo basta nakaupo lang at naniniwalang may Diyos, tapos ligtas na tayo. Our faith requires obedience. Kaya nga may tinatawag din po tayo na obedient faith, di ba? So, hindi lang po faith only para maliligtas ang tao. At isa pang verse po natin, not everyone who says to me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven, but he who does the will of my Father in heaven. So, may guarantee ba na kapag ang isang tao tumatawag sa Panginoon, nagbabasa ng Biblia, papasok na siya agad sa langit? O tanong ko po sa bawat isa, lahat ba tayo dito gusto nating papasok po tayo sa langit balang araw? Yes, gusto natin yun. Pero ang tanong, talaga po bang nasusunod natin, nagagawa natin yung kalooban ng Panginoon? So, importante ba na matutunan natin kung ano ba talaga ang tunay na pagsunod sa Panginoon? Kasi itong mga tao na naglo-Lord, akala nila tumusunod sila sa Diyos eh. Kasakatunayan, kung babasahin natin yung kasunod na verse po niyan, 22. Panginoon, di ba, nagpalayas kami ng demonyo sa pangalan mo? Panginoon, di ba, ganito ginawa namin sa pangalan mo? Akala nila sumunod sila sa Panginoon at maliligtas sila sa huling araw eh. Pero ano sabi ng Panginoon? Verse 23, binasa po kanina ni Brother John. Silayo kayo sa akin, kayong manggagawa ng katampalasanan. Lawlessness. Wala naman sinabi ang Panginoon, pero gumagawa kayo ng isang bagay na hindi niya ipinag-uutos. So, di ba, parang ang sakit nun, mga kapatid eh. Lalo na sa mga tao na talagang matindi yung kanilang sakripisyong ginagawa para sa Panginoon. Ito lang, kagabi lang po eh, habang nagbabiyahe kami papunta dito, may mga nakikita kaming tao, may dugo na yung ano nila eh, likod nila. Madali ba yun? Yung sakit po yun, di ba? Parang titig. Kala ko dati, ano lang yun eh, food color. Totoong dugo pala yun. Masakit po yun eh. Di ba? So, they are sacrificing their comfort para sa Panginoon. Pero, sad to say, mga kapatid. Sa palagay nyo ba, sa labas lang po pwede mangyari yun? O pwede rin sa loob? That's why, kailangan po natin na maintindihan itong ating pag-aaral. Okay? So, moving forward, ano ba ang what makes obedience pleasing to God? Ano yung mga qualities, essential characteristics ng pagsunod na tatanggapin ng Panginoon? Okay. So, as far as my studies concerned, mga kapatid, ewan ko, lalo na dun sa mga mas veterano po nating preachers, maaaring meron pa silang mas malalim na pag-aaral tungkol dito. Pero base po sa ginawa kong pag-aaral, kala mo expert eh, no? Pero base po sa napag-aaralan ko, meron pong at least 5 essential characteristics ng biblical na pagsunod ayon sa na gusto ng Panginoon. Okay? Number 1, word guided. Number 2, dapat exact.
Number 3, complete, faith-based, and dapat sincere ang pagsunod. So, unahin po natin yung word guided, which is masyadong malapit dun sa tinalakay po ni Brother June, yung unang bahagi natin. So, hindi na tayo masyadong mag-deep dive sa part na ito. Pasadaan lang po natin. So, word guided simply means obedience that is directed, defined, and limited by the revealed word of God. Simply, we ask, where is the book, chapter, and verse? Is it scriptural? Mababasa ba sa Bible yung ginagawa ng isang tao? Okay? Gaya nga lang sinabi kanina, ang Diyos po, throughout human history, kino-communicate niya sa tao yung kanyang salita, yung kanyang kalooban. God spoke in various times, in various ways, in time past, yan, sa panahon ng mga magulang, sa panahon ng mga propeta, has in this last day spoken to us by His Son. Kaya nga, sa atin, naniniwala tayo na ang Biblia po ay nahati sa tatlong panahon. Tama? Panahon ng mga magulang, panahon ng mga propeta, at panahon ng mga Kristiyano. Yan po yung ating panahon. O tinatawag din po yan na last days. Bakit last days? Kasi meron pang last day. Yun yung araw ng paghukom. So wala nang susunod na dispensation dito sa earth pagkatapos ng paghukom ng ating Panginoong Jesucristo. So tayo po ay nasa last days. At ang Diyos nagsalita sa pamamagitan ng kanyang anak sa ating panahon. At ano ba ini-expect? Kung ang Diyos nagsalita at i-communicate yung kanyang salita sa mga tao from Old to New Testament, ano bang ini-expect ng Diyos kapag siya ay nagsasalita? Ine-expect niya po na ang tao niya ay gagawa, kikilos ayon sa lahat ng kautosang iniutos. Sa iyo ni Moise na aking lingkod. Ang aklat na ito ng kautusan, huwag aalisin sa iyong bibig upang iyong masunod ang ayon sa lahat ng nakasulat dito. So ang gusto talaga ng Panginoon, from Old Testament pa lang, na kapag tayo po ay kumikilos, dapat ginagabayan ng kanyang salita. Hindi tayo pwede mag-deviate sa salita ng Diyos kapag po tayo may ginagawa na spiritually or religious related yung ating mga action. Sa New Testament, ganun din po, hindi nagbago. Ang sabi ni Kristo, the word that I have spoken will judge him in the last day. So, it logically follows na kung yung salitang ipinangaral ng Panginoong Jesucristo na ipinasa naman niya sa kanyang mga alagad at isinulat ng kanyang mga alagad at ngayon binabasa natin, yan daw po yung magiging standard basis ng kanyang paghatol sa atin sa huling araw. Ano yung kasunod doon? Dapat yung ating action ay naka-align sa kanyang salita. Kasi kung hindi ayon sa kanyang salita, babagsak tayo sa kanyang hukuman. We will be judged according to His word. Mahatulan tayo na guilty ng disobedience, di ba? So, importante po na yung ating pagsunod dapat word guided. Okay? Ito yung ating di ba mga kapatid? Ito yung ating motto eh. We speak where the Bible speaks and we are silent when the Bible is silent. Ayun po yun, nasa 1 Peter 4:11. So, ang tanong natin ngayon, how does God communicate His words to guide men's action? Ayun na yung, dito po pumapasok yung authority na diniscuss sa atin ni kapatid na June. Ang sabi sa Biblia, Colossians 3:17, do everything in the name of the Lord Jesus. Yung word na name po dyan, hindi siya literal na pangalan na katulad ng Brother Ronnie, Brother Lordy, Brother June. Ito po ay galing sa Greek word na nomos, na ang ibig sabihin, ayon sa mga hindi po ako scholar, nagbabasa lang din ako. Sabi nila, it could imply authority. Bakit? Ang lahat dapat ng ginagawa daw natin ay ayon sa pangalan o authority ng ating Panginoong Jesucristo.
Kasi, sabi po niya sa Mateo 28:18, lahat daw po ng authority sa langit, sa lupa, ay ibinigay na sa Kanya. Wala na pong authority ang batas ni Moises. Ang authority na po, lahat ng authority po ay nasa ating Panginoong Jesucristo na. Kaya, pagdating sa panahon ng ating Panginoong Jesucristo, hanggang ngayon, ang ating sinusunod ay batas na po ni Kristo. Ang sabi po sa Galatians chapter 6 verse 2, fulfill the law of Christ. Kaya ang tanong natin na sumunod, hindi lang po basta nakasulat sa Bible yung ginagawa, kundi yan ba ay nakasulat sa Bagong Tipan. Kasi yung batas ng ating Panginoong Jesucristo, mababasa po natin yan sa Bagong Tipan. Yung kanyang mga kautusan na ipinasa niya sa kanyang mga alagad, isinulat ng mga alagad, mababasa po natin sa Bagong Tipan. So, minsan may mga actions sa ang mga tao sa religion na back up by Bible verse. Sige, sabihin natin scriptural. Pero ang tanong natin, yan ba ay authorized under New Testament? At kapag sinabi nating authorized in the New Testament, paano ba yan? Ayun yung sinabi ni kapatid na, ang Diyos naman, ang pag-authorize po ng Panginoon ng ating action ay ginagawa sa paraan na naintindihan din nating mga tao. Kung paano tayo nakikipag-communicate sa isa't isa. Ganun lang din naman po. By telling, showing, and implying. So, hindi ko na po yan i-discuss. Ayun na yung tinatawag din po nating direct statement, approved, apostolic example, and necessary inference. So, proceed po tayo sa mga example. Si Noah. Genesis 6:22. Were guided ba yung paggawa ni Noah ng arka, mga kapatid? Bakit? Ayon sa lahat ng iniutos sa kanya ng Diyos. Maski yung sukat, maski yung taas, maski yung haba, sinabi ng Diyos. At sabi, gayon ginawa ni Noah ayon sa lahat ng iniutos ng Panginoon sa kanya. Sa pang-example natin ay mismong yung ating Panginoon. Hindi po siya nagsasalita ng galing sa kanyang sariling kaisipan. Ang sabi, sapagkat ako'y hindi nagsasalita mula sa aking sarili, kundi ang Ama na nagsugo sa akin ay siyang nagbigay sa akin ng utos. Kung ano ang dapat kong sabihin at kung ano ang dapat kong bigkasin. Ito, tignan niyo mga kapatid yung attitude ng Panginoon. Di ba? Tayo naniniwala, nakaturuan ito ng Biblia na si Kristo po ay Diyos na nagkatawang tao. Pero itong Diyos na nagkatawang tao, hindi po nangahas na magsalita ng sarili niyang mensahe para sa mga tao. Tapos tayong mga tao, nagsasalita tayo, kumikilos tayo minsan na hindi naman ayon sa sinabi ng Panginoon sa atin. Mas mataas ba tayo sa Panginoong Jesucristo? Sabi nga, God forbid. Diba? So, hindi tayo mas mataas sa Panginoon, pero ang itong Panginoon nagawa niya na gawin kung ano lang yung sinabi sa kanya ng Ama na gagawin niya sa pagbaba niya dito sa lupa. Kaya po isa po siyang magandang example din ng word-guided na klase ng pagsunod. Sa Leviticus chapter 10 verse 1, on the other hand, may mga tao na kumikilos sila, pero makikita natin bakit hindi tinanggap ng Panginoon. Kasi gumagamit, kumikilos, nagtuturo na hindi naman niya iniutos. Sino po yan? Si Nadab at si Abihu. Yung tanong ko nga sa mga kapatid kung ganito pa rin yung sistema ng Diyos sa panahon natin, ang dami pong patay na tao Di ba? Bakit? Kasi ang daming ginagawa po ngayon sa panahon natin na hindi naman iniutos ng Panginoon. Minsan magagalit nga sila sa atin kapag ina-address natin yung mga actions na hindi naman po iniutos sa kanila ng Panginoon pero ginagawa nila. Kaya nga sabi ni Brad Lordy sa atin kanina, minsan nagiging unpopular. Hindi ka nagiging sikat kasi
tinatalakay mo isa paksa na masasaktan ng marami. Pero yung paninindigan nga po natin, masaktan yung marami, wag lang ang Panginoon na pinaglilingkuran natin. Ma-offend natin yung mga tao, pero wag nating ma-offend ang Panginoon sa ginagawa natin. Ipili lang naman po tayo, di ba? To become a people pleaser o God-pleasing man. Di ba? Yun po yun eh. And then next po natin, may isa na... tapos na pala, no? Next. Yung pagsunod po natin dapat din ay eksakto. At kapag sinabi po natin eksakto, ibig sabihin niyan, dapat precise. Precise, conforms precisely to the specifications of God's commands. Lalo na kapag ang utos ng Diyos ay specific. May mga time na ang Panginoon, pag nagbigay siya ng kautusan, ng instruction, specific siya sa detalye. At ang gusto niya, dapat, kung ano yung sinabi niya, yun siya gagawin natin. May time naman na general yung kanyang utos. Within that bound of general command, diyan tayo diyan tayo nagkakaroon ng kalayaan na gumamit ng mga pantulong para i-execute yung command ng ating Panginoon. Okay? So, pag Deuteronomy 12:32, Old Testament na naman yan, anong sabi po? Everything that I command you, you shall be careful to do. You shall not add to it or take from it. Tingnan naman natin sa New Testament. Ang sabi po, 1 Corinthians chapter 4 verse 6, huwag lalampas sa mga bagay na nakasulat. Kung ano yung nakasulat, yun ang dapat gagawin po natin. 2 John 9, ang sino mang lumalampas at hindi nananatili sa aral ni Kristo, yung aral, yun po kasi yung form of doctrine, yan yung pattern, na susundin nating mga Kristiyano. At kung may pattern, dapat sinusunod natin yung pattern, gaya ng utos ng ating Panginoong Kristo kay Moises, kung paano ipinakita sa kanya, yung pattern, kung paano niya gagawin yung templo, di ba? Ay, yung tabernakulo, dapat ganun din yung magiging result ng kanyang gagawin. So, God expects na ang pagsunod natin ay eksakto sa kanyang sinasabi. Now, may mga principles na nabanggit po kanina si Brother June. May mga utos po kasi sa Bible na ini-express in the form of culture. Katulad yan, ang utos po ay magbatian kayo ng banal na halik. Bakit tayo, pag nagbabatian, hindi naman po tayo naghahalik? Ay, ewan ko po sa Jimenez yata, banal na halik sila, no? So, may mga utos ang Diyos na kapag in-express in cultural form, we need to identify kung ano yung exact principle ng utos. Limbawa, doon sa Romans 16:16, gaya ng sinabi ko kanina, magbatayan kayo ng banal na halik. Ano yung principle doon? Banal na pagbati, sincere na pagbati sa isa't isa. Hindi yung exact na magkikis tayo bilang paraan ng ating pagbati. Halimbawa sa atin dito, ang way ng pagbabatian natin, kamayan. So paano natin kakamayan ng isa't isa? Banal na pagkakamayan. Bakit hindi pwedeng na laging kasi nag-iiba-iba tayo ng kultura eh. Halimbawa yung mga Arabo po, ang mga Arabo, bawal po sa kanilang magbatian ng halik, lalo kapag opposite sex. Pero kung lalaki sa lalaki, okay lang. Pero kung babae to lalaki, lalo kung hindi mo ka mag-anak, wala po sa kanilang ganong kultura. Hindi po sa Japanese ganun din. Ang kanilang pagbati, hindi sa kanila physical, walang physical na di ba, pagbati. So, sa ganung paraan, masusunod natin ng eksakto yung utos ng Diyos by identifying kung ano yung principle ng utos, hindi yung exact na instruction, kung yun po ay iniutos sa pamamagitan ng kultura. Ito na yung sinabi pala natin kanina, nauna na siya. Isang example, yung mga kapatid natin sa Roma. Paano sila sumunod? Obeyed from the heart that form of doctrine which was delivered to you. Yung form po ay from the Greek word tupos,
that is a model, a pattern. So talagang eksakto yung kanilang sinunod kasi nag-comply sila doon sa pattern, doon sa doctrine na dineliver sa kanila ng mga nangaral sa kanila. So, next na po tayo. Hindi lang po basta exact, dapat kompleto rin pag tayo sumusunod. Ibig sabihin ng kompleto, full, entire, lacking nothing, fulfilling all that God has commanded without omission. Bawal mong bawasan. Kung may sinabi siya, at dinitalye niya kung ano yung mga gagawin mo, dapat lahat ng detalye na yun ay gagawin mo. Susundin mo. Yeah, Old Testament na naman to mga kapatid, pero yun pa din in-expect ng Diyos na pagsunod ng mga tao. Do all His commandments. Deuteronomy 28:1. Di ko na note pero Matthew 28 verse 20 po yan. Pagdating sa bagong tipan, ganun pa rin ang gusto ng ating Panginoon. Teaching them to observe all that I have commanded you. Bakit? Kapag ka po tayo nabigo na sundin yung isang punto ng kautusan ng ating Panginoon, nagiging guilty din po tayo sa iba. Parang ang higpit lo kaya wala tayong magawa mga kapatid eh. Ito yung nakasulat eh. Kung mayroon tayong ma-left out na kautusan ng Panginoon, kahit perfect tayo sa ibang kautusan niya, nag-fail po tayo sa kanyang harapan. Parang ang bigat, ano? Kaya pala sabi ng mga alagad, ang hirap gawin nito. Pero kaya sabi ng Panginoon, dagdagan mong aming pananampalataya. Kasi may mga kautusan talaga na hindi po ano eh. May mga kautusan na kailangan talaga nating sundin na minsan labag yung kalooban natin. Pero dahil gusto nating maging kalugod-lugod sa Panginoon, kailangan na susunod pa rin tayo sa kanyang sinasabi. O otherwise, we will fail. We will fail. At maganda sana yung doctrine nung nung isang church. Kahit wala kang gawin, ligtas ka pa din. Napaka-convenient nun eh. Kaya lang, bandang huli, sasabihin ng Panginoon sa atin, dahil yung pinaniwalaan at sinunod natin, lumayo kayo sa akin, hindi ko kayo kilala, kayo manggagawa ng katapalasanan. So we do not have any other options but to obey lahat nung pinagutos sa atin ng Panginoon. Then, yung naging problema ni Haring Saul. Klaro yung instruction ng Diyos, unang Samuel 15:1-3, ubusin mo, patayin mo lahat, hayop, mga matatanda, mga bata, pati mga sumususo. Patayin mo lahat. Pinatay naman po ni Haring Saul. The problem is nagtira siya. Nagtira siya. Hindi lahat pinatay niya. Tinira niya si Haring Agag at yung mga matatabang baka, guya, na pwedeng gamitin sa paghahandog sa Diyos. Di ba? God's reaction. Natuwa ba ang Diyos, mga kapatid? Hindi eh. Hindi siya natuwa. Kaya ngayon tanong ni Samuel sa kanya eh, meron kayang malaking kaligayahan, katuwaan, kasiyahan ang Diyos sa mga handog na susunugin kaysa sa pakikinig sa kanyang tinig? Sabi niya, tsak, na mas gusto ng Panginoon na susunod ka kaysa magandog ka sa Kanya. Ganyan ang nagiging sistema sa natin ngayon na basta sakripisyal yung ginagawa mo para sa Panginoon, ina-assume natin na tatanggapin agad ng Panginoon at matutuwa siya sa ginagawa natin. Pero hindi pala ganun po yun. Hindi pala po ganun yun. Maraming tao napaka-eager nilang ginagawa yung isang bagay without checking kung yun babae talagang kautusan ng ating Panginoon o lumalabis na doon sa kanilang. Dalawa yan, mga kapatid. Dalawa yan, ha? Yung paglabis. Paglabis na sinasabi ng Diyos, tapos pagmamalabis sa sinasabi ng Diyos. Ano ang ibig sabihin nun? Minsan meron mga ini-impose sa loob ng church na, wag to. Kumbaga parang pinagbabawal mo isang bagay na hindi naman ipinagbabawal ng Diyos. Ano din po yun, di ba? Kasalanan din po yun sa Panginoon. Akala kasi ng marami sa atin, ang
ang kasalanan lang ay kapag may ginawa ka na hindi nakasulat. O kung mayroon kang pinapagawang isang bagay na hindi nakasulat. Kasalanan din po yung mayroong pinagbabawal na hindi naman pinagbabawal ng Panginoon. Agree ba kayo doon, mga kapatid? Limbawa, bawal daw pong ganapin ang Lord's Supper sa umaga. Dapat sa hapon. Di ba? Kasi supper nga di dapat sa hapon. Hapunan So, bawal daw gawin sa umaga. Yung ba talaga, ayun yun, tatalakayin mamaya ni kapatid na yung mga ganyang elements. So, such claims he obeyed. Minsan pinagpipilitan ng marami na sumusunod sila sa Panginoon. Alam niyo mga kapatid, at tigas na ito ni Saul Verse 13, sabi niya sumunod siya. Pagdating sa verse 20 to 21, talaga pinagalaban niya. Pero sumunod naman ako sa Panginoon Di ba may mga ganyan matitigas ang ulo? Kahit ipinapaliwanag na po mula sa kasulatan, na yung kanilang ginagawa ay hindi kautosan ng Panginoon, o kaya kulang doon sa ipinag-utos sa Panginoon. Talaga i-justify pa rin nung iba. Wala namang masama dito kasi hindi naman namin ini-involve yung iba Saul makes excuses, 1 Samuel 15:15, obedience versus sacrifice. Dito na pumapasok. Yung dapat, ilagay natin sa tamang perspective, yung mga sacrifices na ginagawa natin para sa Panginoon. At yung tamang perspective ay yung tamang pagsunod ayon sa kanyang kautusan. Kung sinabi ng Diyos kay Saul, ubusin mo lahat, hindi niya papansinin yung matatabang guya at baka na ihandog mo para sa kanya. Pinansin ba ng Diyos yun? Hindi na. Sabi nga, nalulungkot ako na ginawa kitang hari Saul's admission of sin. In the end, inamin din at tinanggap ni Haring Saul na hindi talaga actually pagsunod yung ginawa niya sa Panginoon. Ayun yung kailangan nating lahat. Hindi lang po ng mga nasa labas, kundi tayo pong lahat. We need to admit na may mga ginagawa tayo minsan kahit nasa Church of Christ na tayo, na hindi talaga ipinag-uutos ng Panginoon. O, minsan, tapos may mga tinatanggal tayo, may dinadagdag tayo sa kanyang kautusan. The first step to change is submission. Pag di mo ina-admit yun, at matigas ang ulo, para kasi Haring Saul. Nagmamatigas siya But at the end of the day, wala tayong ibang option kundi tanggapin kung talagang titindigan natin yung isang action na hindi pinag-utos ng Panginoon. At the end of the day, wala tayong ibang option kundi tanggapin pa din na hindi pala talaga tayo sumunod sa Panginoon. That day is when? Pag sinabi na ng Panginoon, lumayo kayo sa akin, kayong gumagawa ng kapalasan. Next po natin ay hindi lang po dapat basta word-guided, exact, complete, dapat with faith ang ating pagsunod sa Panginoon. Baka mamaya kasi, gumagawa tayo pero nagda-doubt naman tayo sa kanyang salita. May mga inuutosan Diyos sa atin na kinakailangan po ng pananampalataya. Obedience that acts on God's word with confident trust and firm conviction. Sabi ng Biblia, unahin mong hanapin ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran. Sinunod naman. Kasi yan sabi, lahat ng mga bagay nito ay pawang idaragdag sa inyo. Natanggal sa trabaho kasi natanggal, no? Kung natanggal, sinisi yung Panginoon. Ano sabi? Sabi, dadagdagan. Ano nangyari? Nabawasan pa. Kapag ba sinisisi natin ng Panginoon, sa desisyon nating sumunod sa kanyang ipinag-uutos sa atin, tapos nag-fail, pananampalataya ba yun sa kanya? Hindi. We do not have the firm conviction. Ano yung firm conviction? Yung kumbinsido ka talaga sa kakayahan ng Diyos. Alam mo na kahit mangyari yung isang bagay na parang hindi maganda sa tingin ng isang tao, pero alam mo na dahil sumusunod ka sa Diyos, alam mo na magiging maayos din yung sitwasyon mo at the end of the day. Nagigets nyo ba mga kapatid? Kaya kailangan ang pagsunod, hindi lang po basta gumagawa ka ay sa sinabi niya. Kundi dapat meron kang pagtitiwala na yung salita niya, kapag sinabi niya, talagang gagawin niya. Kahit may mga challenges minsan sa pagsunod natin sa Diyos, tuloy pa din natin. Ganun yung faith. Parang si Abraham po, di ba?
Without faith, it is impossible to please Him. Kahit magaling tayo mag-memorize ng Bible verses, magaling tayo mag-pray, pero you're doing those things out of faith, o without faith, hindi pa rin siya malulugod sa ginagawa natin. So kahit perfect ang pagsunod mo sa kautusan ng Panginoon, pero kung ginagawa mo yun, na wala ka namang paniniwala, pwede bang mangyari yun mga kapatid? Na gumagawa ka sa Panginoon, pero wala ka namang pananampalataya sa ginagawa mo na iniutos niya sa'yo? Yes, pwede po yun. May mga case po na naglilingkod sa Panginoon, pero hindi naman siya naniniwala na may Diyos. Ginagawa niya lang kasi may natatanggap siyang ganito. Meron pa nga nagsabi, o sige, ituturo ko yung doctrine ng Church of Christ, pero suportahan mo ko. Di ba? You can turo mo yung doctrine daw ng Church of Christ. Wala naman po doctrine ng Church of Christ. Meron tayo doctrine ng Bible, di ba? Doctrine ng ating Panginoong Kristo. Pero ang sabi ng tao niyon, basta suportahan mo ko, tuturo ko yung doctrine ng Church of Christ. So, meron ka ba pananampalataya talaga sa salita ng ating Panginoong Kristo kung ginagawa mo ng isang bagay dahil meron ka makukuha pakinabang? Is that faith? Si Abraham, nung sumunod po siya, paano siya sumunod sa Diyos? By faith. Abraham obeyed. And he went out not knowing where he was going. Minsan hindi kailangan na lahat ng detalye ng utos ng Diyos kung bakit, kung paano, dapat alam mo bago ka sumunod. Minsan kailangan mo muna ng firm conviction and trust. So, gawin mo muna kung bakit. Kasi alam naman ng Diyos kung bakit niya pinag-utos sa iyo. So, by faith, kahit hindi pa sigurado si Abraham sa pupuntahan niya, kung saan yun, sumunod pa rin siya sa Panginoon. At nakita natin, binilis siya ng Panginoon. Tama ba mga kapatid? So, sa palagay niyo, pwede rin mangyari sa atin yun. Yes. Faith-based. Next po natin, last ay yung sincere. Isa sa nature and qualities. Isa sa mga nature or qualities ng acceptable obedience sa ating Panginoon, sa Diyos, ay yung pagsunod na nanggagaling sa puso. Sincere. Obedience that involves inner truthfulness, devotion, and integrity before God. Not just outward compliance. Pwedeng nakikita natin yung isang tao, ginagawa niya yung isang bagay, at magkaroon tayo ng impression sa kanya na, ay, napaka-religious naman ni brother. Napaka-bait naman ni brother. Pero, maaaring yung tao na yun, outward lang yung ginagawa niya. Wala talaga sa puso. Sa palagay niyo ba, may epekto yung pagtanggap ng Diyos sa ginagawa natin? Depende sa nilalaman ng puso natin. Meron bang epekto yon sa quality? Meron po. Minsan, yun yung nagiging puna ng iba. Tama, nasa truth pero walang heart. Nagiging routine. Naramdaman nyo ba yung mga kapatid? O na-experience nyo ba yun? O may na-observe ba kayong mga tao? Na parang, kaya lang sila nandiyan kasi nakasanayan lang nila, pero wala na talaga yung damdamin nila sa pag-upo nila. Sa Lumantipan pa lang, akala ko dati, sa Lumantipan, puro lang sila, no? Puro lang sa outward lang, pagsunod. Pero kahit pala sa Lumantipan, nire-record din po ng Diyos yung pagsunod na galing sa puso. Anong sabi? What does the Lord your God require of you? Serve the Lord your God with all your heart. Hindi lang po yan sa bagong tipan. Ang pagsunod with sincerity, sa lumang tipan pa lang nire-require ng Diyos sa kanyang mga tao. Kaya kung may ginagawa po tayo ngayon, na ano naman, word-guided naman, exact naman, complete naman, pero wala naman yung puso natin doon sa ginagawa po natin,
Sa palagay niyo, mapiplease ang Panginoon sa ginagawa natin? Ang ganda ng boses, umaawit tayo. Ayan, di ba? Umaawit tayo. Ang ganda ng boses natin. Pero, yung pag-awit natin, wala naman po sa puso natin. Sa palagay niyo po, nagiging acceptable kaya sa Panginoon yun? Hindi. Yes, tama po yun, nanay. Hindi po. Not by the way of eye service, as people pleasers. May mga tao, nagpe-perform lang sila para performer sa loob ng church. Hindi po tayo mga, para i-please yung mga tao. But as bond servants of Christ, doing the will of God from the heart. Hindi tayo mga robot. Kasi kung sige sumusunod tayo pero wala naman sa pusong ginagawa, para tayo mga ipokritong pariseyo. Legalistic sila, di ba? Bawat detalye ng kautusan, sa paghuhugas ng kamay, Matthew 23:23, di ba kaya sila kinukundina ni Kristo eh? Masyado silang particular sa mga detalye ng kautusan. Pero nakakalimutan nila talaga yung puso ng kautusan, yung principle ng kautusan. Biro ninyo, itutulong sa magulang. Pero kapag nagbayad ka ng yerba buena ba yung tawag doon? Korban, di ba? Korban. Exempted ka na sa pagbibigay sa magulang mo. Kahit di ka na tumulong sa magulang mo, basta nakabigay ka ng korban. Di ba na left out nila yung principle behind ng utos ng Diyos sa pagiging legalistic nila na wala yung kanilang damdamin. Meron pa nga isang verse, Matthew 15:7-9. Ang bayang ito, ginagalang ako ng kanilang mga labi. Hallelujah, praise Jehovah. Ganyan, no? Talagang umiyak pa yung iba. Pero ang sabi, datapot ang puso nila ay malayo sa akin. Sa labas lang po ba yung nangyayari o sa loob din? Alam po natin yan, mga kapatid. So, before we can say na yung iba ay matik naman, mali talaga yung sila eh. Pero, kailangan din magkaroon tayo ng check-up ng sarili natin. Pag ba ginagawa natin yung pagsunod sa Panginoon, yes, again, nagagawa natin, pero galing ba sa puso natin yung paglilingkod na ginagawa natin sa Kanya? O baka matulad lang din po tayo sa iba na i-reject ng Panginoon balang araw kasi yung ginagawa natin, nagiging robotic na tao. Nagkakaroon ba ng sense sa atin yung pinag-aaralan natin, mga kapatid? Yes. Whatever you do, work heartily, as for the Lord and not for men. Colossians 3:20. Obedient, ito po, isa pang example natin ulit, ang mga taga-Roma. Sumunod sila, hindi lang eksakto yung pagsunod nila, sumunod din sila galing sa kanilang puso with sincerity. Sabi kanina sa definition ng sincerity, integrity before God. So kahit walang nakakakita, ginagawa pa din nila kung ano yung itinuro sa kanila. So integrity bang matatawag kung ang isang Kristiyano ay mabuti siya pag nasa simbahan o nasa church, pero kapag ka nasa bahay na, hindi na? Integrity ba yun, mga kapatid? Integrity before God. So si Brad Ronnie po, hindi naman perfect. May mga pagkakataon din na nagkakamali din po ako katulad nating lahat. Kasi parang grabe po si Brad Ronnie. Siguro perfect si Brad Ronnie. Hindi po. We are all trying to please God sa ating mga action. It doesn't mean na wala na tayong Pero dapat we work out. Sabi, obedient from the heart to the standard of teaching. So, ayan po yung 5 na nature. So, hindi lang tayo basta hindi lang tayo basta Bible-based. Kailangan with faith, with sincerity. Kasi minsan nalileft out natin, sobrang emphasize natin dun sa, hindi ko po sinasabi yung pag-intay mga natin yung back to basics eh. Kasi bumalik tayo sa Bible, di ba? Pero wag natin i-left out din yung sincerity sa ginagawa natin. Kasi isa po yan sa quality ng pagsunod na tatanggapin ng Panginoon kapag naglilingkod tayo sa Kanya.
So, how will I obey God according to His will? Balikan lang din natin yung mga dapat word-guided, exact, complete, faith-based, sincere. So, ano yung mga questions na related sa mga qualities niyan para ma-identify po natin kung yung ginagawa natin ay pagsunod talaga sa Diyos. Para malaman natin kung word-guided, is there a book, chapter, and verse? Ayun yung una. Di ba yung sabi kanina sa atin ni Brother June? Asan ang talata? Pag walang talata, automatic. Hindi yan biblical obedience. Exact. Isa pa, word-guided is the action authorized in the New Testament. And by authorized, we mean, meron bang direct statement, approved apostolic example, necessary inference. Yun yung ibig sabihin natin doon. So kung hindi pumasok doon sa tatlo na yon, then hindi yan authorized, kahit nakasulat pa yan sa Bagong Tipan. Exact is the action done exactly as instructed. Complete are all aspects of God's command fulfilled, o may nalileft out ba? Faith-based, based ba sa pagtitiwala ng Diyos yung mga action na ginagawa natin towards Him? Sincere. Is it sincere, willing, and motivated by love for God? So, sabi dito sa note natin, if at any point the answer is no, not biblical obedience. If yes, to all true biblical obedience. Clear ba tayo dito mga kapatid? Okay. So, let's apply. Is there a book, chapter, and verse? Mga kapatid? Wala. So, automatic na yan. Pero pwedeng sincere sila. Ngayon, obedience ba? Hindi. Sabi ni Brad, si Brad sabi niya, tama po yun. Sing praises, mechanical instrument in worship. Is there a book, chapter, and verse? Yes. Yes. Diba? Psalms 150, 2 Chronicles, diba? Utos yun eh. Nasa Bible yan. Pero ang sunod na question natin, is the action authorized in the New Testament? No. Is the action done exactly instructed? Since wala siya sa Bagong Tipan, hindi siya exact. Hindi siya complete. Based on, hindi na pumantay ano. Pero, maaari natin masabi na, sincere sila. Paano kung paano ganito mga kapatid, umaawit naman. Walang panugtog pero hindi naman sincere. Obedience ba yon? Hindi pa rin. Sana po may nare-realize tayo sa ating sarili sa pag-aaral na ito. Hindi lang po sila yung pwede magkamali, pwede rin tayo magkamali. Kung hindi natin nagagawa ng tama yung utos ng Panginoon. Giving every first day of the week. Is there a book, chapter, and verse? Yes. Paano yung kada service mayroong collection? Wala. So, yes. Is the action done exactly instructed? Ano ba instruction ng Diyos? Magbigay kayo ayon sa ipinasya ng inyong puso, ayon sa inyong kakayahan. Tama? Ngayon, halimbawa ganito, mga kapatid. Sabi ng kapatid, first day of the week naman, ang trabaho na kumikita siya ng 30,000 naman. Sabi niya, ipinasya dapat ng puso. Magbigay ngayon ng piso. Obedience ba yun, mga kapatid? Kulang. Bakit kulang? Ang sabi, ayon sa kakayahan, as God prospered you. 1 Corinthians chapter 16, 1 and 2. So, dapat proportion yung kakayahan mo at yung ibinibigay mo sa unang araw ng sanglinggo. Ngayon, kung puro puso lang, kasi hindi na tayo daw tight eh. Hindi na tithing, hindi na 10% eh. Kaya yung ginagawa ng iba, piso, no? Piso. Puso eh. Yan yung pinasya ng puso ko, brad eh. Mali.
Dapat proportion yung kakayahan natin sa binibigay natin. Kung pinagpapala ka ng Panginoon, dapat pinagpapala din yung iglesia sa pagbibigay po natin. Bigay ng 20. Nagbigay, 20 daw, 20 pala. Exact siyang piso, no? Ito meron po ito sa ibang bansa. Churches of Christ Disaster Relief Effort. Ganda, di ba? Pero is there a book, chapter, and verse na mag-organize tayo ng isang institution para sa humanitarian efforts? Di ba meron pong specific na works na ibinigay ang Diyos para sa local church? Preaching, evangelism, and benevolence. Other than that, wala na. At yung benevolence po na yan, ay limited yan sa mga kaanib. Di ba? Nakita natin yan sa mga examples. So, is there a book, chapter, and verse? Wala po tayong makikita. May mga attempt na gumamit ng verse. Katulad ng Galatians chapter 6, verse 10. James chapter 1, verse 27. Pero makikita natin na yung mga inutusan doon, sabi nga ni Brother June, context. Individual. Galatians 6:10, basahin natin verse 1, if any man. So, hindi talaga siya tumutukoy sa collective action. So, kung gagawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao, by individual. James 1, sabi nga, ang dalisay daw na reliyon, dumadalaw sa mga ulila. Pero sino tutukoy doon? If any man. Kasi ibig sabihin, hindi siya tumutukoy sa church, kundi sa individual responsibility. Nagigets niyo ba mga kapatid? Okay. So, no. Pero it can be done with love. With sincerity. Pero obedience ba? O ito, uso to sa mga religious denomination, di ba? Kasi sa kanila, church anniversary celebration, fully funded by the church treasury. Is there a book, chapter, and verse? Pag naglagay tayo, pag dinagdag natin to sa gawain ng church, yung pag-celebrate ng anniversary. Hindi na lang 3 yung gawain ng church. Pero masaya yan, di ba? Mas titibay yung ano. Kaya minsan pinapasok na sa edification daw. Pero hindi sa ganyang paraan natin gagawin yung mission ng church na pag-edify sa mga miyembro, kundi sa pamagitan pa din ng pangangaral, ng salita. Wala tayong maipakitang Bible support para po sa pag-celebrate ng iglesia ng kanyang ng local church ng kanyang anniversary. Paano kung individual? Halimbawa, magkasundo yung mga individual na kaanib ng, halimbawa may isang pamilya na gusto nilang i-celebrate yung anniversary ng local church. Mamaya. No. Is there a book, chapter, and verse? No. Wala. None. Is the action authorized in the New Testament? No. Is the action done exactly as instructed? Ano ba instruction? Evangelism, edification, benevolence. Wala pong recreational activities at church. Are all aspects of God's command fulfilled? Is it based on trust in God's word, not doubt, or mere ritual? Nagiging ritual na lang, kaya ginagawa ng church for recreational purposes? So sabi natin kanina, ang daming no niyan. Pero sabi kanina sa note natin, if at any point, kahit isa lang, na mag-no ka dyan, ibig sabihin yung ginagawa mo ay hindi biblical obedience. Kasi nga, what makes obedience pleasing to God? Word-guided, exact, complete, faith-based, sincere. Sincerity alone, hindi po yan sapat. Okay? Ay.
So, doon po tayo nagtatapos mga kapatid sa ating pag-aaral. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at sana po may natutunan kayo. So, sa pag-aaral na ito, napag-aralan natin kung bakit importante na matutunan natin yung kahulugan ng tamang pagsunod. Pangalawa, kung ano yung mga essential qualities ng pagsunod at ano-ano yung ang dami po mga religious practices and teachings na kung iti-test natin sa characteristics ng obedience, hindi sila papasa sa tamang pagsunod sa ating Panginoon. Salamat po at pagpalain po tayong lahat sa ating pagpapatuloy na pag-aaral.